Good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo yung ginagawa nating layer house. Ayan, na dalawang tag 1,008 heads capacity. Ayan, so yung nakikita nyong mga tubo ay yan na po yung kanyang poste. Yan, at kung napapansin nyo rin, mahaba, ano? Mahaba yan mula dito sa aking kinakatayuan, mula dito sa dalawang poste sa ating harapan hanggang dun po yan. Yan. So umpisa natin ditong ipakita. Yan. So mahaba kasi ano yan 82 feet ang haba ng isang housing, and then may space na 6 meters and then another 82 feet ulit. So mahaba po yan. Yung 6 meters parang space in between ng dalawang poultry house. Ayan, hindi kasi pinagdugtong. Gusto natin na yung may separation para kapag nagload building 1 and then susunod building 2. Pag nagcalls building 1 and then susunod building 2. Hindi siya all in all out. Pati sa lighting program hindi na tayo mag-iisip, 'di ba, ng mga diskarte. Ayan, so everything is maayos. Ayan, so andito na rin lang tayo. I-discuss natin yung sukat sa paggawa ng poultry house. Yung ganitong semi-elevated, actually dito sa gitna, yan, sa tapat ng kamay ko, andyan po yung hallway, yung pathway na 3 feet ang lapad. Hollow block siya, 5 patong ang limang patong na hollow blocks, yung isa nakabaon, yung 4 nakalitaw, side by side po yan. 3 feet yung kanilang lapad, labas-labas. Ayan, so and then tatabunan ng lupa and then babakalan at saka sisementohin. So magkakaroon po yan ng mahabang ganon. Yan po yung pinagka pathway niya. So yan na lang yung kulang sa nakikita nyo sa ngayon. And then yung trusses, ganyan, trusses na pagkakabitan ng bubong. Yan. And then yung cages natin, pwede na tayong mag-install. Yan. So dun sa mga nagtatanong, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang standard na lapad talaga ng poultry house na gagawin natin sa ganitong semi-elevated bali ang manok po niyan kaliwa tsaka kanan, left and right, half frame. Ayan, so para kapag namumulot ka ng itlog dito sa may gawing kanan, iikot ka lang na ganon, nasa kabila ka ulit sa kaliwa para makapulot na naman ng itlog. 3 feet lang yung maximum. Kapag 4 feet, masyado ng maksaya ng space, magastos, at pati yung tao mapapagod kasi pag ikot niya maglalakad ulit paabante sa kabila. Ayan, pag 3 feet tamang-tama lang. Ayan. So ang space mula sa poste at saka poste, kung susukatin yung loob ng poste tsaka dun sa loob din, loob 11 feet po yan, standard. 11 feet, standard po yan. Depende sa haba. Ang haba ay depende sa capacity na gusto nyong itayo. So parang ito, 1,000 tsaka 8 piraso capacity, 1,008 capacity. Ang haba nito ay 82 feet. Yung 10 feet po, yung unang 10 feet, itong poste at saka yung susunod na poste, pinaka-bodega niya po yon. Pinaka-bodega niya yan. Para dyan ilalagay yung delivery ng feeds. Dyan din ilalagay yung itlog na ma-harvest daily. Ayan. And then yung the rest, mula
mula dyan sa pangalawang poste hanggang dun sa dulo nitong unang building, 72 feet. Yan po yung sukat. So 72, 504 heads sa kaliwa, 504 heads na manok sa kanan, sa kabila. Magkaharapan tag 504. So all in all, 1,008 heads capacity. Ayan. And then yung second building, ganun din po yon, 1,008 heads capacity. So ito po ay merong 2,016 heads capacity. Ayan. So bakit siya 11 feet? 3 feet kasi yung daanan, 4 feet yung paglalagyan ng manok. 4 feet yung paglalagyan rin ng manok dito. So 4 plus 3, 7. Plus 4, 11. Ayan. So maglalakad tayo para mas makita nyo pa yung mas mas detalyado na itsura. Kasi ito wala pang hukay sa gitna. Pero yung susunod na building, makikita nyo may hukay na sila. May hukay na paglalagyan ng hollow blocks. Yan. So makikita nyo na yung pinaka forma nung pathway, and then yung magkabilang gilid, dun na natin ilalagay yung mga battery cages. Yan. Tapos maglalagay tayo ng angle bar dito sa loob para siya yung papatungan ng leg stand. So dito yung angle bar. Diretso po. Mula po dito, mula dun sa pangalawang poste kasi bodega po itong nauna. Yun po yung lalagyan ng angle bar. Kung gaano kataas yung pathway dito, nakalibel din doon. Ayan. So ito po yung guhit na yan, hukay po yan. Diyan po nila ilalagay yung hollow blocks natin. Ayan, andun na yung mga hollow blocks. Ayan. Darwin, nasobrahan mo yung hukay dito. Ito yung bodega. 'Di ba? Ang hukay nun pag ganon. Okay. Sorry. Ito pala tama. Ito palang tinatayuan natin. Ang bodega ito. So ito yung unang poste. Sorry. Ayan, ito yung unang poste. Ayun din. So yan yung 11 feet na lapad. And then yung haba, 10 feet. Dun sa may balde. Mula dun sa balde, yun yung guhit ng asinta ng hollow blocks hanggang dito. Tapos aasinta na naman yan dito. Tapos tatabunan. So yan na yung pinakabodega. Ayun. Sorry, hindi ko napansin. Kasi, ayan. Tapos nagkakabit na rin sila ng trusses. So 6 na araw na nilang ginawa to. 6 na araw. Mabilis po talaga kapag kontrata. Ayan. Si Darwin yung tagagawa natin. Siya yung ating tinuruan para gumawa ng poultry house. So elevated yung 6 feet above the ground yung taas niya, or itong semi-elevated. Yan. So naglalagay na po sila ng parlina. Yung gamit nating parlina dito ay 1.5 na parlina. Tapos yung tubo, dati-rati ang ginagamit natin ay D2. Ngayon in-upgrade natin sa D3. D3 yung pinakamayor, and then sinisingitan natin ng D2 para mas matibay pinaka brace niya. Yan, so umpisa natin dun sa dulo. Yan, so D3 and then D2 and then D3 ulit, D2, 3, D2, D3, D2, D3. Yan. Tapos yung parlina 1.5. Yan, so napakagandang tignan. Maaliwalas. Ay Darwin, may dala pala akong itlog pang ulam nyo. Baka makalimutan ko.
Ayan. Paalala mo mamaya. So, ganyan. Meron siyang pinagka, bulada rito sa dulo. Ayan. Tapos dito yung bagsak ng tubig pag maglilinis. So, mula dito hanggang doon sa may tulda. Yun, yun. Yan po yung paglalagyan ng manok. Ito yung building 1. Building 2 doon. So, sa tingin ko parang kasya ang 6 dito sa haba ng lote ng owner. Ayan. Tapos parang last week, Darwin, may mais pa rito, ano? Tapos ngayon, na-harvest na, ano? Kahapon pa na-harvest. Ayan. So, napakaganda. Napakaganda ng gawa ni Darwin, ha? So, sa mga gustong magpagawa, si Darwin po yung pupunta dyan sa lugar ninyo. Kaya lang, dito lang po sa sa mga karatig probinsya natin. Kasi si Darwin di niya maiwan yung yung mga anak niya. Single dad si Darwin. 3 po yung kanyang anak. Iniwan siya ng kanyang jowa. Kaya siya yung nag-aalaga. Baliktad dati-rate ang nangiiwan yung lalaki. Ngayon ang nangiwan yung babae. Tapos iniwan kay Darwin yung kanyang 3 anak. Ayan. Napakabait nitong Darwin na to eh. Ayan. So andun po sila sa atin. Ayan. So ikot tayo. Medyo tumatama sa camera natin yung araw. Yan. Tingnan nyo yung buhay po namin kapag nasa destino kami. Yan. Mabuti na lang may gasol. Luto dyan. Tapos may mga tulda, may mga yero. Parang nagkakamping. Yan. So dati-rati nung meron kaming ginawa sa Batangas ay ganito rin, na-experience ko rin yung ganito. Natulog sa sa site. Tas ang lamig pa. So ang ganda. So yun po yung sukat. Dun sa mga may nag-message pala sa atin, nagtatanong sa sukat ng 3024 capacity na elevated, ay susunod po nating gawan yan gamit ang ating whiteboard. Yan. So kay Sir Margen ESP ng Bigan ata yun, Ilocos Sur. Yan. Sunod ko nang gawin yung request nyong sukat, sir. Yan. So sa mga nagtatanong ng RTL, ang available natin sa ngayon, March 16, 2026, ang available pa natin, meron pa tayong konting available yung pang June 20 tentative. Ayan, so pag naubos yan, pang July na po tayo. July na po yung susunod. Kaya lang kukunti na po yung available kasi may nagpapabook na naman ng 7.5 at saka 12,000 na RTL. So mukhang pati yung August ay mauubos na rin. Ayan. Magiging sigurado na po yan kapag sila ay nagpartial na. Ayan. So abangan nyo po yung update. Ganun pa rin po yung presyo natin, 390 pesos pa rin ang isa plus delivery charge. Ayan. Ganun din sa ating battery cages, pero may abiso na po. May abiso na yung kumpanya ng bilihan ng alambre na nagtaas na sila.
So abangan po natin yung update. Ayan, so kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog, ano. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless.